Isang makapal at kulay gintong sobre. Iyon ang unang napansin ni Alena. Hindi ito karaniwan. Sa simpleng bahay na tinitirhan niya, kung saan ang lahat ng sulok ay sumisigaw ng disiplina at kaayusan, ang sobreng iyon ay tila isang hiyas na naligaw sa isang kampo militar. Nakapatong ito sa ibabaw ng mga bayarin sa kuryente at tubig. Napakaganda, napaka-formal at napakabigat. Dahan-dahan niya itong dinampot. Ang papel ay makinis at malamig sa kanyang palad. Walang pangalan ng nagpadala. Tanging ang pangalan niya at address na nakaukit sa magarbong sulat kamay. Teniente Coronel Alena Santos. Bumigat ang kanyang paghinga. May kung anong kaba sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na pakiramdam na matagal na niyang ibinaon sa limot. Maingat niyang binuksan ang sobre at isang imbitasyon ang kanyang inilabas. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga pangalang nakasulat sa gintong tinta. Isabela Gonzalez and Marco de Villa. Biglang huminto ang mundo ni Alena. Nawala ang tunog ng timer mula sa kusina. Nawala ang ingay ng mga sasakyan sa labas. Tanging ang dalawang pangalan na yon ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, na parang isang basag na plaka. Marco. Ang kanyang Marco. Hindi. Hindi na pala niya ito pag-aari. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata, isang pamilyar na kirot na 5 taon na niyang pilit nilalabanan. 5 taon. Ngunit sa isang iglap, dahil lamang sa isang pirasong papel, ang lahat ng sakit ay bumalik na parang kahapon lang nangyari. "Mommy, look po, I finished my puzzle." Isang matinis na boses ang pumunit sa kanyang pag-iisip. Napalingon si Alena at nakita ang kanyang anak na babae, si Liana, na buong pagmamalaking iwinawagayway ang isang maliit na puzzle. Sa likod nito, seryosong-seryoso namang nag-aayos ng kanyang mga laruang sundalo ang kakambal nitong si Mateo. "Very good, anak," sagot ni Alena. Pilit nang ngumingiti. "That's my smart girl." Ang mga anak niya, ang kanyang lakas. Ang tanging dahilan kung bakit siya nakatayo pa rin hanggang ngayon. Itinago niya ang imbitasyon sa kanyang likuran na parang isang kontrabandong ayaw niyang makita ng mga bata. Ngunit huli na ang lahat. Ang imahe ng malamig at mapagmataas na mukha ni Doña Elvira de Villa ay biglang sumulpot sa kanyang alaala. "Hindi ka nababagay sa pamilya namin, Alena. Isa ka lang hamak na taga-probinsya. Kahit kailan, hindi magiging de Villa ang dugong nananalaytay sa'yo." Naalala niya ang araw na yon sa loob ng mansyon. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na sala habang ang ina ni Marco ay nakatingin sa kanya mula ulo hanggang paa, na puno ng pagkasuklam. "Pumirma ka na sa papeles. May tseke na ring nakahanda para sa'yo. Isipin mo na lang na bayad ito sa lahat ng serbisyo mo sa anak ko. Pagkatapos nito, gusto kong maglaho ka na parang bula. Huwag ka nang magpapakita pa kahit kailan." Ang bawat salita ay parang punyal na tumusok sa kanyang puso. Hinanap niya ang mga mata ni Marco, nagmamakaawa, naghahanap ng tulong. Ngunit ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay ay nakayuko lang, walang imik, duwag, isang alipin sa sarili niyang ina. Iyon ang huling araw na nakita niya sila. Lumabas siya ng mansyon na iyon na wasak ang puso at pagkatao. Dala-dala ang isang sikretong hindi nila alam. Isang sikretong nagbunga ng 2 pinakamahalagang tao sa buhay niya ngayon. "Mommy, are you crying po?" tanong ni Mateo, na ngayon ay nakatayo na sa kanyang harapan. Ang mga mata nito, na eksaktong kopya ng mga mata ni Marco, ay puno ng pag-aalala. Mabilis na pinunasan ni Alena ang isang butil ng luha na pumatak sa kanyang pisngi. Umiling siya at muling ngumiti, isang ngangiting mas matatag na ngayon. "Hindi, anak. May pumasok lang na alikabok sa mata ni Mommy." Pagsisinungaling niya. Hinaplos niya ang mga mukha ng kanyang kambal. Ang mga anghel na ito, ang kanyang tunay na yaman. Sila ang patunay na hindi siya nag-iisa.
Hindi siya talunan. Tiningnan niyang muli ang imbitasyon na nasa kamay niya. Ang papel na dating nagdulot ng sakit ay ngayon ay parang isang sandata, isang tiket, isang pagkakataon. Hindi na siya ang babaeng yon. Hindi na siya ang babaeng taga-probinsya na madaling yapak-yapakan. Isa na siyang Teniente Coronel. Isang ina. Isang mandirigma na hinubog ng sakit at pinalakas ng panahon. 5 taon siyang nanahimik. 5 taon niyang itinago ang kanyang mga anak. 5 taon niyang hinayaan ang mga Devilla na mabuhay sa kanilang marangyang kasinungalingan. Ngayon, tapos na yon. Pumasok si Alena sa kanyang silid at humarap sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay may mga matang puno ng determinasyon. Kinuha niya mula sa kanyang aparador ang isang bestidang matagal na niyang hindi isinusuot. Isang kulay pulang bestida na bumabagay sa kanyang kapangyarihan. Isinuot niya ito. Habang tinitingnan ng kanyang refleksyon, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Oras na para malaman nila ang katotohanan. Oras na para makilala nila ang mga tagapagmana na kanilang itinakwil. Oras na para bawiin ang lahat. Ang Katedral ng Maynila ay naliligo sa liwanag. Ang sinag ng araw na tumatagos sa mga makukulay na salamin ay lumilikha ng banal na tanawin. Ang amoy ng mga puting rosas at kandila ay nangingibabaw sa hangin. Ang marahan na tunog ng organo ay nagsisilbing saliw sa bawat sagradong sandali. Ngunit para kay Marco de Villa, ang lalaking ikinakasal, ang lahat ay malabo at walang kulay. Nakatayo siya sa altar, sa loob ng isang mamahaling suit na tila hindi kanya. Sa kanyang tabi ay si Isabela, nakangiti, perpekto sa kanyang puting bestida. Maganda si Isabela, perpekto. Sa katunayan, siya ang babaeng pinili ng kanyang ina, ang babaeng magpapatibay sa pangalan at yaman ng kanilang pamilya. Ngunit habang hawak niya ang kamay nito, wala siyang maramdamang init, tanging lamig. I, Marco, take you, Isabela, to be my wife. Sabi ng pari. Inulit ni Marco ang mga salita sa kanyang isipan, ngunit ang mga ito'y walang kahulugan. Para siyang isang aktor na bumibigkas ng linyang matagal ng kinabisa. Kinuha niya ang gintong singsing mula sa lalagyan. Nanginginig ng bahagya ang kanyang kamay habang isinusuot ito sa daliri ni Isabela. Ngumiti si Isabela sa kanya, isang matamis na ngiti na hindi umabot sa mga mata. Ngumiti rin siya pabalik, isang pekeng na ngiti na sanay na siyang gawin. Tapos na, ito na ang buhay niya. Isang maganda at marangyang kasinungalingan. Bigla, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Huminto ang pari sa pagsasalita. Ang lahat ng ulo ay lumingon sa likuran. Ang marangyang bulungan ng mga bisita ay biglang napalitan ng ganap na katahimikan. Ang malaking pinto ng katedral ay bukas na bukas. At doon, sa gitna ng liwanag, nakatayo ang isang babae. Nakasuot ng bestidang pula na tila apoy sa gitna ng kaputian ng simbahan. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos. Ang kanyang tindig ay tuwid at matatag. Hindi siya lumalakad. Siya ay tila isang reyna na nagmamartsa patungo sa kanyang teritoryo. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Alena, ibang-iba na siya. Ang dating simpleng babae na puno ng lambing ay napalitan ng isang babaeng puno ng kapangyarihan at awtoridad. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagmamahal para sa kanya, ay ngayon ay matalim at puno ng determinasyon. Ngunit hindi lang si Alena ang nandoon. Sa magkabilang gilid niya, hawak ang kanyang mga kamay, ay may 2 bata. Isang batang lalaki na seryoso ang mukha at isang batang babae na may malalaking mata at mapupulang pisngi. Pareho silang nakatingin sa paligid ng may pagtataka. Parang sinaksak ng yelo ang puso ni Marco. Ang mga mata ng batang lalaki? Iyon ang kanyang mga mata noong bata pa siya. Ang nangiti ng batang babae. Iyon ang ngiti ng kanyang yumaong ama. Hindi.
Hindi maaari. Nagtagpo ang kanilang mga mata, ang mga mata ni Alena at ang mga mata ni Marco. Sa isang saglit, nawala ang lahat. Nawala ang mga bisita, ang pari, si Isabela. Tanging silang dalawa na lang ang naroon, nakakulong sa 5 taon ng katahimikan, sakit, at mga tanong na hindi nasagot. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng kanyang ina. Mula sa pagkabigla, ito ay naging purong galit. Tumayo si Doña Elvira de Villa, handang sumugod na parang isang leon na poprotekta sa kanyang teritoryo. Ngunit bago pa man may makapagsalita, bago pa man may makakilos, isang maliit na boses ang bumasag sa lahat. Malinaw, malakas, at puno ng inosenteng pagtatanong. Ang batang lalaki ay bumitaw sa kamay ni Alena, humakbang pasulong at itinuro siya na nasa altar. Mami, siya po ba ang daddy namin? Ang salo-salo na dapat ay magiging pinakamasayang selebrasyon ng taon ay naging isang malaking bulungan. Ang masasarap na pagkain ay hindi ginagalaw. Ang mamahaling champagne ay nanatiling malamig sa mga bote. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa iisang lamesa sa sulok, kung saan tahimik na pinapakain ni Teniente Coronel Alena Santos ang kanyang 2 anak. Kalmado siya sa gitna ng unos. Bawat subo ng kanin sa bibig ni na Mateo at Liana ay maingat at puno ng pagmamahal na para bang wala silang pakialam sa daan-daang matang nakatitig sa kanila. Ang kaayusang ito ang lalong nagpagalit kay Doña Elvira. Hindi nagtagal, isang anino ang tumabon sa kanilang lamesa. Sa lahat ng lugar na maaari mong puntahan, Alena, dito pa ta talaga? Ang malamig na boses ni Doña Elvira. Hindi tumingala si Alena. Ipinagpatuloy niya ang pagpunas sa bibig ni Liana gamit ang isang tissue. Magandang gabi rin po sa inyo, Doña Elvira. Naramdaman ni Alena ang pag-igting ng mga panga ng matanda. Huwag mo akong daanin sa ganyan. Ano ang kailangan mo? Pera? Sabihin mo ang presyo mo at umalis na kayo. Sa wakas, dahan-dahang itinaas ni Alena ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, ngunit matalim na parang kutsilyo. Hindi lahat ng bagay sa mundo ay nabibili ng pera, Donya. Isang bagay na marahil ay hindi ninyo maiintindihan. Hinila ng matanda ang isang silya at umupo sa harap niya. Ang mukha ay isang maskara ng galit. Kung gayon, ano ito? Isang paghihiganti? Naisip mo ba na sa pagdadala mo sa 2 batang yan dito ay mapipilit mo ang anak ko na bumalik sa'yo? Ang tanging gusto ko ay ang makilala ng mga anak ko, ang kanilang ama. Simpleng sagot ni Alena. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Doña Elvira. Ama? Sino ang nagsabi sa'yo na si Marco ang ama ng mga yan? 5 taon kang nawala. Sino ang nakakaalam kung saan mo pinulot ang mga batang iyan? Sa pagkakataong yon, isang bagay ang nag-iba sa mga mata ni Alena. Isang malamig na kislap. Mag-ingat po kayo sa inyong mga sinasabi. Maaari ninyong yurakan ang pagkatao ko. Pero hinding-hindi ninyo dudungisan ang pangalan ng mga anak ko. Alena, Dumating si Marco. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sinubukan niyang mamagitan. Matama na po, please. Ngunit isang matalim na tingin lang mula kay Doña Elvira ang nagpatahimik sa kanya. Huwag kang makialam dito, Marco. Kasalanan mo ito. Kung naging matigas ka lang noon, hindi sana tayo umabot sa ganitong kahiyan. Napako sa kinatatayuan si Marco. Ang mga salitang handa na sanang lumabas sa kanyang bibig ay biglang naglaho. At nakita ni Alena ang lahat. Nakita niya ang parehong duwag na lalaki na iniwan niya 5 taon na ang nakakaraan. Ang lalaking walang sariling paninindigan. Ang lalaking mas piniling maging anino ng kanyang ina kaysa maging isang tunay na asawa at ama. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang puso, ngunit agad din itong napalitan ng awa at pagkasuklam. Tapos na. Wala nang dapat pang pag-usapan. Tumayo si Alena ng may dignidad. Inalalayan niya ang kanyang kambal na bumaba sa kanilang mga upuan. Mateo, Liana,
Hali kayo mga anak, uwi na tayo. Pero mami, hindi pa po tapos ang party, sabi ni Liana. Ngumiti si Alena sa kanyang anak. Tapos na anak, matagal nang tapos. Hinawakan niya ang maliliit na kamay ng kanyang mga anak at nagsimulang maglakad palayo. Ang bawat hakbang niya ay matatag. Ang bawat yabag ay isang pahayag. Dinaanan niya si Marco na parang hindi niya ito kilala. Naglakad siya sa gitna ng mga bisita, sa gitna ng kanilang mga bulungan, diretso patungo sa pinto. Hindi siya lumingon, ngunit bago siya tuluyang makalabas, huminto siya. Hindi niya hinarap si Marco. Sa halip, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan, sapat na malakas para marinig ng lahat, lalo na Nina Marco at Doña Elvira. Ito ay simula pa lamang, Doña Elvira. Ang hustisya ay darating. At pagkatapos, kasama ang kanyang dalawang anak. Lumabas siya ng pinto at nilamon ng gabi, nag-iwan ng isang kasal na wasak at isang digmaang ngayon pa lang nagsisimula. Kinabukasan bago pa man tumilaok ang mga manok, gising na si Alena. Ito ang kanyang disiplina bilang isang sundalo. Ngunit sa umagang yon, hindi ang tunog ng kanyang alarm clock ang gumising sa kanya, kundi ang walang tigil na pag-vibrate ng kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Kinunutan niya ng noo. Sino ang tatawag sa kanya ng ganito kaaga? Kinuha niya ang cellphone at halos mabitawan ito sa kanyang nakita. Sunod-sunod na notifikasyon, mga mensahe mula sa mga kaibigan, mga missed call mula sa mga hindi kilalang numero, at sa pagbukas niya ng social media, isang pader ng iskandalo ang sumalubong sa kanya. Ang kanyang mukha ay nasa lahat ng dako. Ang larawan niya sa kasal, habang hawak ang kamay ng kanyang mga anak, ay nakatampok sa bawat malalaking entertainment website. Misteryosong babae, ginulo ang kasal ng bilyonaryong si Marco de Villa. Sino si Alena Santos? Mang-agaw o biktima? Pera lang ang habol, ang madilim na nakaraan ng babaeng biglang sumulpot na may dalang kambal. Bawat headline ay mas masakit kaysa sa nauna. Ang mga komento ay mas malala pa. Tinawag siyang desperada, manggagamit, masamang babae. Ang kanyang pagiging isang opisyal ng militar ay ginamit laban sa kanya, na para bang ang kanyang uniforme ay isang kasuotan lamang para pagtakpan ang kanyang tunay na intensyon. Humigpit ang hawak ni Alena sa cellphone. Naramdaman niya ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Ito ang gawa ni Doña Elvira, mabilis at malupit. Ginamit nito ang media para sirain siya bago pa man siya makapagsalita. Ilang sandali pa, isang tawag ang pumasok. Nakarehistro ang numero. General Romualdez, ang kanyang pinakamataas na opisyal. Napalunok si Alena bago ito sinagot. Sir, good morning po. Coronel Santos, ang seryosong boses mula sa kabilang linya. Nasa opisina ako ngayon. At sa tingin ko, alam mo na kung bakit kita pinapatawag. Opo, sir. Papunta na po ako. Sa loob ng opisina ng general, ang hangin ay mabigat. Ang mga pahayagan ay nakalatag sa ibabaw ng kanyang mesa. At sa gitna ng lahat ay ang larawan ni Alena. Alena, panimula ng general. Ang boses ay mas malumanay na ngayon. Kilala kita. Alam ko ang iyong serbisyo at dedikasyon. Ngunit ang iskandalong ito, malaki ang epekto nito sa imahe ng sandatahang lakas. Napayo ko si Alena. Naiintindihan ko po, sir. At humihingi po ako ng paumanhin. Hindi ako humihingi ng paumanhin, sabi ng general. Gusto kong malaman kung ano ang plano mo. Kung ito ay personal na laban, kailangan mong tapusin ito ng mabilis at tahimik. Ang uniforme natin ay hindi dapat madamay sa putik. Tumango si Alena. Ang kanyang determinasyon ay muling bumabalik. Sir, hindi ko po hahayaang madungisan ang uniforme. Ngunit hindi ko rin po hahayaang yurakan ang pagkatao ko at ng aking mga anak. Lalaban po ako, pero sa tamang paraan. Pag-uwi niya, nadatnan niyang nag-aalmusal na ang kambal. Si Mateo ay tahimik na kumakain,
Ngunit si Liana ay may kakaibang lungkot sa mga mata. "Mommy," sabi ni Liana, "sabi po ng kalaro ko sa labas, nasa TV ka daw po. Sabi niya, masama ka daw po." Parang tinusok ng karayom ang puso ni Alena. Lumuhod siya sa harap ng kanyang anak at hinawakan ang mga kamay nito. "Anak, makinig ka kay Mommy. May mga tao na mahilig gumawa ng kwento, pero hindi ibig sabihin na totoo ang mga iyon. Ang importante ay kung ano ang alam natin dito." Sabi niya, sabay turo sa kanilang mga puso. "At alam natin na mabuti tayong tao. Hindi ba?" Tumango ang bata, ngunit ang pag-aalala ay naroon pa rin. Kinagabihan, habang iniisip ni Alena ang kanyang susunod na hakbang, muling tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. "Hello? Is this Lieutenant Colonel Alena Santos?" Tanong ng isang matatag na boses ng babae. "Yes, speaking." "Magandang gabi, Coronel. Ako si Attorney Jessica Reyes. Isa ako sa mga pinakamahusay na family lawyer sa bansa." Pagpapakilala nito. "Nabasa ko ang kwento mo sa balita at hindi ako naniniwala kahit isang salita sa mga yon. Gusto kong ialok ang serbisyo ko sa'yo. Pro bono. Walang bayad." Natigilan si Alena. Attorney? Pero bakit po?" "Dahil naniniwala ako sa hustisya." Simpleng sagot ng abogado. "At dahil nakikita ko sa mga mata mo sa litrato, ang isang ina na handang ipaglaban ang kanyang mga anak. Bukas, mag-usap tayo. Huwag kang mag-alala, Coronel. Ibabalik natin ang lahat ng kinuha nila sa'yo." Pagkatapos ng tawag, nakaramdam si Alena ng bahagyang pag-asa. May mga tao pa palang nakakakita ng katotohanan. Habang naghahanda na siya para matulog, isang text message ang pumasok sa kanyang telepono. Mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang ang nakasulat, ngunit sapat na yon para mapahinto ang kanyang paghinga. "Alam ko ang sikreto ni Isabela. Mag-ingat ka." Ang kalansing ng mga kubyerto sa mamahaling plato, ang tanging maririnig sa malawak na dining hall ng mansyon ng mga De Villa. Perpekto ang pagkakaayos ng lamesa. Ang pagkain ay inihanda ng isang sikat na chef. Ngunit para kay Marco, ang lahat ay walang lasa. Nasa kabisera si Doña Elvira, abala sa pag-uusap tungkol sa negosyo at sa nalalapit na charity ball na para bang ang eskandalong nangyari 2 araw na ang nakalipas ay isang maliit na aberya lamang. Si Isabela naman, sa kanyang tabi, ay buong pusong sumasang-ayon sa bawat salita ng biyenan. Ginagampanan ang papel ng perpektong asawa at manugang. Si Marco ay tahimik lang. Ang isip niya ay wala roon. Lumilipad ito pabalik sa simbahan, sa mga mata ni Alena na puno ng determinasyon, at higit sa lahat, sa tanong ng isang batang lalaki na kamukhang kamukha niya. "Mommy, siya po ba ang daddy namin?" Paulit-ulit, na parang sirang plaka sa kanyang isipan. "Hindi ka ba sang-ayon, Marco?" Naputol ang kanyang pag-iisip. Nakatingin sa kanya ang kanyang ina at asawa, naghihintay ng sagot. Wala siyang ideya kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Oo ma, tama po kayo." Sabi na lang niya. Bumalik sa pag-uusap ang 2 babae. Muli, naging invisible si Marco, isang palamuti sa sarili niyang hapagkainan. Pagkatapos ng hapunan, hindi siya sumama sa sala para magkape. Dumiretso siya sa kanyang study, isang lugar na dati kanlungan niya, ngunit ngayon ay parang isang kulungan na gawa sa ginto. Binuksan niya ang drawer ng kanyang mesa. Sa ilalim ng mga papeles ng kumpanya, may isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang mga larawan na hindi niya kayang itapon. Mga larawan nila ni Alena, hindi mga larawan sa studio, kundi mga larawang kupas, kuha sa isang lumang cellphone. Isang larawan nila habang kumakain ng fishball sa kalye, parehong tumatawa.
Isang larawan habang nasa isang beach sa probinsya, payak, masaya. Mga sandali ng totoong buhay. Mga sandaling matagal na niyang kinalimutan. Isang pamilyar na kirot ang tumagos sa kanyang puso. Ito ang nawala sa kanya. Hindi lang isang asawa, kundi ang kaluluwa ng kanyang buhay. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa opisina. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nagtulak sa kanya na magmaneho. Natagpuan na lang niya ang sarili sa labas ng isang pampublikong paaralan. Simple, maingay, puno ng buhay. Nakita niya ang pangalan sa arko. Mabini Elementary School. Nag-abang siya sa loob ng kanyang kotse, sa kabilang kalsada. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal, nagtatago sa dilim. At pagkatapos ng ilang oras, sa wakas, nakita niya sila. Inaakay ni Alena ang kambal palabas ng gate. Nakauniforme pa si Alena, halatang galing sa kampo. Seryoso pa rin ang mukha ni Mateo, habang si Liana naman ay masayang nagkukwento. Bumili si Alena ng sorbetes para sa dalawa. Nakita niya kung paano hinalikan ni Alena ang noo ng kanyang mga anak. Nakita niya ang pagmamahal, ang proteksyon, ang kumpletong mundo na binuo ni Alena para sa kanila. Isang mundong wala siya. Pinahid ni Marco ang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Ito ang pamilyang dapat ay sa kanya. Ito ang buhay na ipinagkait niya sa sarili dahil sa karuwagan. Kinagabihan, sa kanilang silid, nakita siya ni Isabela na nakatitig sa kanyang cellphone. Mabilis niya itong itinago, ngunit huli na. Ano yan? Tanong ni Isabela. Ang boses ay matalim. Wala. Huwag mo akong gawing tanga, Marco. Nakita ko. Litrato ng mga batang yon, hindi ba? Lumapit ito sa kanya. Ang mga matay nag-aapoy sa selos. Hindi ka pa rin ba tapos sa kanya? Kahit na pagkatapos ng lahat ng kahihiyang dinala niya sa pamilya natin? Hindi sumagot si Marco. Ngunit sa pagkakataong yon, wala nang bakas ng pagkakasala sa kanyang mukha. Tanging isang malamig na realisasyon. Tumingin siya sa mga mata ni Isabela at pagkatapos ay sa kanilang malawak at malamig na silid. Ito ang buhay na pinili niya. Isang buhay ng kayamanan at katahimikan. Ngunit isang buhay na walang pagmamahal, walang kaluluwa. Hindi niya nakaya. Tumayo si Marco. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Saan ka pupunta? Sigaw ni Isabela. Hindi siya lumingon. Sa unang pagkakataon, hindi niya pinakinggan ang utos ng iba. Sa unang pagkakataon, susundin niya ang tibok ng sarili niyang puso, gaano man ito kahina. Pumasok siya sa kanyang kotse, kinuha ang kanyang cellphone at hinanap ang isang numerong matagal nang nakaimbak sa kanyang memorya. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang bawat numero. Nagring ito ng 1 beses, 2 beses. Inaasahan niyang hindi ito sasagutin. Inaasahan niyang ibababa nito ang tawag, ngunit sumagot ito. Hello? Ang boses ni Alena. Mas matatag, mas malamig. Ngunit ito pa rin ang boses na hinahanap-hanap niya sa kanyang mga panaginip. Napalunok si Marco. Nabasag ang kanyang boses nang siya'y magsalita. Alena, kailangan nating mag-usap. Tungkol sa mga Ang hangin sa loob ng maliit na coffee shop ay makapal at puno ng tensyon. Pinili ni Alena ang lugar na ito. Isang lugar na pampubliko, maliwanag, at malayo sa anumang alaala nilang dalawa. Isang neutral ground para sa isang laban. Dumating si Marco ilang minuto matapos siyang makaupo. Ang mamahaling suit nito ay tila hindi bagay sa simpleng kapihan. May mga maitim na bilog sa ilalim ng mga mata nito. At ang dating kumpiyansa ay napalitan ng isang halatang pagkabalisa. Salamat sa pagpayag mo, sabi ni Marco, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Hindi ko ito ginawa para sa'yo. Diretsong sagot ni Alena. Ginawa ko ito para sa mga anak ko. Ano ang kailangan mong sabihin? Walang paligoy-ligoy. Ganyan na ngayon si Alena. Bawat salita ay may bigat, bawat segundo ay mahalaga. Napabuntong hininga si Marco. Gusto ko silang makilala, Alena. Gusto kong maging bahagi ng buhay nila.
Isang tuyong tawa ang kumawala sa bibig ni Alena. Talaga? Pagkatapos ng 5 taon? Saan ka nandoon? Noong kailangan ko ng karamay habang naglilihi? Nasaan ka noong sabay silang nilagnat at hindi ako natulog ng 3 araw? Nasaan ka noong unang araw nila sa eskwela? Huwag mo akong bigyan ng ganyang dahilan, Marco. Huli ka na. Alam ko, mahinang sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Alam kong wala akong karapatan, pero mga anak ko rin sila. Alena, dugo ko ang nananalaytay sa kanila. Nasaan ang dugong yan? Noong tinalikuran mo kami. Noong pinili mo ang pera at ang pangalan ng pamilya mo kaysa sa akin? Natahimik si Marco. Walang salitang makakasagot sa katotohanan yon. Kung gusto mong maging ama, patunayan mo. Matigas na sabi ni Alena. Pero hindi sa akin. Sa korte, hayaan nating ang batas ang magpasya. Tumayo si Alena. Tapos na ang usapan para sa kanya. Ngunit bago siya umalis, may isang bagay siyang naalala. At isa pa, Marco, batiin mo ang asawa mo. Sabihin mo sa kanya, natanggap ko ang mensahe niya. Kumunot ang noo ni Marco. Anong mensahe? Ang mensaheng nagbababala sa akin na mag-ingat, sabi ni Alena. Tinitingnan ang reaksyon nito, ngunit ang nakita niya ay tunay na pagkalito. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Si Isabela. Galit siya sa'yo. Natahimik si Alena. Kung hindi si Isabela, sino? Sa paglipas ng mga araw, ang misteryosong text message ay hindi na umalis sa kanyang isipan. Kasabay nito, abala siya sa pakikipag-usap kay Attorney Reyes, inihahanda ang kanilang kaso laban sa mga De Villa. Kailangan natin ng matibay na ebidensya, Koronel. Sabi ng abogado, hindi sapat ang salita laban sa salita, lalo na't kalaban natin ang isang pamilyang kayang bilhin ang lahat. Ang mensahe. Alam ko ang sikreto ni Isabela. Iyon ang naging susi para kay Alena. Ginamit niya ang kanyang koneksyon at kasanayan sa militar. Hindi para sa paniniktik, kundi para sa simpleng paghahanap ng impormasyon na bukas sa publiko. Sinimulan niya sa background ni Isabela Gonzales. Isang perpektong pamilya, isang perpektong buhay, masyadong perpekto. Isang gabi, habang tinitingnan niya ang mga lumang larawan ni Isabela sa social media, may napansin siyang isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas sa mga komento noon. Dr. Ramirez, isang doktor. May kung anong kumutob sa kanyang dibdib. Nagpanggap siyang isang pasyente at nagtungo sa lumang klinika kung saan dating nagtatrabaho si Dr. Ramirez bago ito lumipat sa isang malaking ospital. Sa tulong ng isang mapagkakatiwalaang kaibigan, nakuha niya ang isang mahalagang impormasyon. Si Dr. Ramirez ay hindi isang ordinaryong doktor. Isa siyang obstetrician-gynecologist. At siya ang dating kasintahan ni Isabela bago pa man nito makilala si Marco. Ang mga piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo. Pinuntahan niya ang bagong ospital kung saan nagtatrabaho ngayon si Dr. Ramirez. Hindi niya ito kinausap. Nagmasid lang siya mula sa malayo. At doon nakita niya ang kumpirmasyon. Nakita niya si Isabela, nakasuot ng salamin at balabal, patagong pumasok sa klinika ni Dr. Ramirez. Hindi sa klinika ng sikat na doktor na itinalaga ni Doña Elvira para sa kanya. Kinagabihan, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob at nagpadala ng isa pang mensahe sa numerong nag-text sa kanya. Sino ka? At ano ang alam mo? Ilang minuto lang, dumating ang sagot. Isang attachment ng larawan, walang salita. Nanginginig niyang binuksan ito. Ito ay isang kopya ng resulta ng isang sonogram. Maliwanag na nakasulat ang pangalan ni Isabela. At sa ibaba, ang petsa at ang tinatayang edad ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Gestational age, 10 weeks and 2 days. Agad na kinuwenta ni Alena sa kanyang isipan, 10 linggo. Ngunit 8 linggo pa lang ang nakakaraan mula ng opisyal na maging magkasintahan sina Marco at Isabela. Ang sanggol sa sinapupunan ni Isabela ay mas matanda ng 2 linggo.
Hindi ito anak ni Marco. Napahawak si Alena sa kanyang bibig. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. Ito na. Ito na ang bombang sasabog sa gitna ng perpektong pamilya ng mga De Villa. Hawak ni Alena ang sonogram na parang isang nanalong tropeo. Ito na ang katapusan ng mga De Villa. Ang sandata na wawasak sa kanilang mapagkunwaring kaharian. Kasama si Attorney Reyes, binalangkas nila ang kanilang opensiba. Gagamitin nila ang impormasyon sa tamang panahon sa loob ng korte kung saan hindi makakapagsinungaling si Isabela. Ang kaso para sa karapatan ni Mateo at Liana ay biglang naging mas matibay. Ang kredibilidad ng mga De Villa ay malapit ng gumuho. Naramdaman ni Alena sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon na ang hustisya ay abot kamay na. Ngunit hindi niya alam, ang kalaban ay naghahanda na rin ng sarili nitong bomba. Isang bombang mas malaki at mas mapanira. Isang hapon, habang pauwi si Alena mula sa kampo, nakatanggap siya ng tawag mula kay Attorney Reyes. Alena, buksan mo ang TV mo. Anumang news channel, ngayon na. Naramdaman ni Alena ang pamilyar na kaba. Dali-dali niyang binuhay ang telebisyon sa kanyang sala. At doon, sa gitna ng primetime news, bumungad sa kanya ang mukha ni Doña Elvira de Villa. Nakatayo ito sa gitna ng isang press conference na papaligiran ng mga mamamahayag. Sa kanyang tabi ay ang kanilang family lawyer, si Attorney Salvador, isang tuso at kilalang abogado. Minamahal kong mga kaibigan sa media, panimula ni Doña Elvira, ang kanyang boses ay puno ng pekeng kalungkutan. Napilitan akong gawin ito upang protektahan ang pangalan ng kipaan ng aking pamilya at higit sa lahat, ang kapakanan ng aking nag-iisang anak, si Marco. Naglabas si Attorney Salvador ng isang folder. Hawak po namin ngayon ang mga medical records ni Miss Alena Santos mula pa 5 taon na ang nakalilipas. Nanigas si Alena sa kanyang kinatatayuan. Anong medical records? Ayon sa mga dokumentong ito, na sinertipikahan ng isang respetadong ospital, pagpapatuloy ng abogado, si Miss Santos ay na-diagnose na may isang rare genetic condition. Isang kondisyon na hindi lang nagdudulot ng instability sa kanyang pag-iisip, kundi maaari ring maipasa sa kanyang mga magiging anak na magdudulot ng malubhang karamdaman sa kanilang paglaki. Parang bombang sumabog ang mga salita sa pandinig ni Alena. Naalala niya ang araw na yon. Ang mga peking resulta na ipinakita sa kanya ni Doña Elvira sa loob ng mansyon. Ang mga papel na ginamit nito para takutin siya, para palayasin siya. Hindi niya akalain na itatago pa rin ito ng matanda. At ngayon, ginagamit ito laban sa kanya sa harap ng buong mundo. Ang aking anak, si Marco, ay walang kaalam-alam dito. Umiiyak na, sabi ni Doña Elvira. Pinaniwala siya ng babaeng ito at ngayon, ginagamit niya ang 2 batang kawawa para pagkakitaan ng aking pamilya. Hindi makahinga si Alena. Ang kanyang mga kamay at paa ay nanlamig. Dahil dito, pagtatapos ni Attorney Salvador, kami ay magsasampa ng kaukulang kaso para hilingin ang nag-iisang kustodya sa 2 bata upang mabigyan sila ng tamang medical attention na kanilang kakailanganin na malinaw na hindi maibibigay ng kanilang ina dahil sa kanyang kondisyon. Ang mundo ni Alena ay gumuho. Ang sonogram ni Isabela na hawak niya ay biglang naging walang kwenta. Sino ang maniniwala sa kanya ngayon? Ang kanyang kredibilidad ay winasak. Ang kanyang pagkatao bilang ina ay kinuwestiyon. Ang kanyang dangal bilang isang babae at isang sundalo ay dinungisan sa harap ng lahat. Ang pinakamasakit sa lahat, ginamit ni Doña Elvira ang kanyang mga anak. Ginamit nito ang isang kasinungalingan para palabasin na may sakit ang kanyang malulusog at masasayang kambal. Pumasok sina Mateo at Liana sa sala, galing sa kanilang silid. "Mommy, what's wrong po?" tanong ni Mateo.
Nakikita ang pamumutla sa mukha ng kanyang ina. Mami, bakit po may picture tayo sa TV? Inosenteng tanong ni Liana. Tumingin si Alena sa kanyang mga anak. Ang kanyang mga anghel, ang kanyang buhay, at ngayon gusto silang kunin sa kanya. Gusto silang ilayo sa kanya gamit ang pinakamalupit na kasinungalingan. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang pader na binuo niya sa loob ng 5 taon ay unti-unting gumuho. At sa ilalim nito, ang sakit at takot ay nagsimulang umapaw. Maya-maya, isang tunog ang muling kumuha ng kanyang atensyon, isang delivery man, ang kumakatok sa kanyang pinto. May inabot itong isang sobrang formal. Nanginginig niyang binuksan ito. Ito ay isang subpuena mula sa korte. Isang petisyon mula kay Doña Elvira de Villa na humihiling ng agarang DNA test at ang pag-alis ng kanyang karapatan bilang ina base sa kanyang unstable mental and physical health. Nabitiwan ni Alena ang papel, napasandal siya sa pader. Lahat ay nawala. Nasa loob ng kanyang opisina si Marco nang mapanood niya ang press conference. Hindi sa telebisyon, kundi sa kanyang computer screen. Bawat salita ng kanyang ina ay parang suntok sa kanyang sikmura. Bawat pekeng luha nito ay parang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Ang medical records. Naalala niya ang mga iyon. Ang mga papel na iwinagayway ng kanyang ina sa harap niya 5 taon na ang nakalipas para kumbinsihin siyang isang malaking pagkakamali si Alena. Noong una, naniwala siya. Bata pa siya, takot, at sunod-sunuran. Ngunit sa paglipas ng panahon, lalo na nang makita niya kung gaano kalakas at katatag si Alena, alam niyang lahat ng yon ay kasinungalingan. Ngunit ang gamitin ng kasinungalingang yon ngayon at idamay ang 2 batang walang kamuwang-muwang. Isang bagay sa loob ni Marco ang nabasag. Ang takot na bumalot sa kanya sa loob ng maraming taon ay biglang napalitan ng isang emosyon na mas malakas pa, galit. Isang dalisay at nag-aalab na galit. Hindi na niya tinapos ang panonood. Tumayo siya, kinuha ang susi ng kanyang kotse at umalis ng opisina nang walang paalam. Nagmaneho siya na parang hinahabol ng demonyo. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Pagdating niya sa mansyon, dinatnan niya ang kanyang ina sa sala. Kausap ang kanilang abogado sa telepono, may ngiti ng tagumpay sa mga labi. Magaling attorney, siguraduhin mong hindi na siya makakabangon pa, sabi ni Doña Elvira bago ibinaba ang tawag. Ma, napalingon si Doña Elvira, ang ngangiti ay hindi pa rin nawawala. Marco, anak, nakita mo ba? Isang galaw lang at tapos na ang lahat. Ngayon, makukuha na natin ang mga bata. At paano ninyo nagawa yon? Putol ni Marco. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Natigilan ang matanda. Anong ibig mong sabihin? Inihagis ni Marco ang isang pahayagan sa ibabaw ng mamahaling mesa. Ang mukha ni Alena at ang headline tungkol sa kanyang sakit ang nakatampok dito. Paano ninyo nagawang idamay ang mga bata? Sigaw niya sa unang pagkakataon sa buong buhay niya. Nagulat si Doña Elvira sa pagsigaw ng anak. Ginagawa ko ito para sa pamilya natin. Para sa'yo. Ang mga batang yon ay De Villa. Dapat silang lumaki ng tama, hindi sa piling ng isang babaeng sira ang ulo. Sira ang ulo? Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Marco. Si Alena pa ba ang sira ang ulo? O kayo, ma? Kayo na handang gawin ang lahat. Yurakan ng kahit sino. Para lang sa pangalan at pera? Mga bata sila, ma. Mga inosenteng bata. Huwag mo akong sigawan, Marco. Ako pa rin ang ina mo. At ina rin nila si Alena. Ganting sigaw ni Marco. Isang ina na mag-isang pinalaki ang mga anak ko habang ako, ang duwag nilang ama, ay nagpapakasasa sa yaman na galing sa inyo. Tapos na ako, ma. Anong ibig mong sabihin? Tapos na ako sa pagiging anino ninyo. Tapos na ako sa pagiging tuta ninyo. Sabi ni Marco, ang bawat salita ay may bigat ng maraming taon ng pananahimik. Hindi na ako ang tuta ninyo, ma.
Nakatayo lang si Doña Elvira, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Para sa kanya, ang anak na minahal at kinontrol niya ay biglang naging isang estranghero. Naglakad si Marco patungo sa pinto. "Saan ka pupunta?" tanong ng ina. May bakas ng takot sa boses. "Sa kung saan ako dapat naroroon. 5 taon na ang nakalipas," sagot ni Marco nang hindi lumilingon. Umalis siya ng mansyon. Iniwan ng kanyang ina na tulala. At si Isabela nakadarating lang at narinig ang lahat. Nagmaneho siya sa gitna ng malakas na ulan. Ang mga luha ay humahalo sa agos ng tubig sa kanyang windshield. Huminto siya sa harap ng isang maliit at simpleng bahay. Ang bahay kung saan nakatira ang kanyang tunay na pamilya. Lumabas siya ng kotse at tumayo sa gitna ng ulan. Hinahayaan ang bawat patak na basain ang kanyang mamahaling damit na para bang sinusubukang hugasan ang lahat ng kanyang kasalanan. Naglakad siya patungo sa pinto at kumatok. Nang bumukas ito, ang mukha ni Alena na puno ng sakit at pagod ang sumalubong sa kanya. Hindi na napigilan ni Marco ang sarili. Sa harap ng babaeng sinaktan niya ng sobra, sa harap ng ina ng kanyang mga anak, lumuhod siya sa basang semento. Ang dating makapangyarihang si Marco de Villa ngayon ay nakaluhod, basang-basa at umiiyak na parang isang bata. "Alena, patawarin mo ako," sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. "Patawarin mo ako sa lahat. Tulungan mo akong maging ama sa kanila." Nakatitig lang si Alena sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan, basang-basa sa ulan, wasak ang anyo. Ang Marco de Villa na kilala niya, ang mayabang, ang makapangyarihan, ang duwag, ay wala na. Ang nasa harap niya ngayon ay isang taong gutay-gutay ang kaluluwa, nagmamakaawa. Sa isang iglap, naramdaman niya ang matinding galit. 5 taon. 5 taon siyang nagdusa ng mag-isa. Nasaan ang mga luhang ito noon? Ngunit nang makita niya ang dalisay na pagsisisi sa mga mata nito, isang bagay sa loob niya ang lumambot. Hindi pag-ibig, hindi pagpapatawad, kundi isang malamig na kalkulasyon. Ang lalaking ito, sa kanyang pagkasira, ay maaari niyang maging pinakamalakas na sandata. "Tumayo ka," utos niya. Ang boses ay walang emosyon. "Pumasok ka. Mag-usap tayo." Sa loob ng sala, kasama si Attorney Reyes, na kanyang pinapunta, inilatag ni Marco ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga peking medical records. 5 taon na ang nakakaraan. Inamin niya kung paano siya tinakot at kinontrol ng kanyang ina. Inamin niya ang kanyang karuwagan. Habang nagsasalita si Marco, si Alena ay tahimik lang na nakikinig. Si Attorney Reyes naman ay abala sa pagsusulat. Sa bawat pag-amin ni Marco, mas lumilinaw ang kanilang plano. Kinabukasan, isang imbitasyon ang ipinadala sa lahat ng malalaking media network. Ang katotohanan ni Teniente Coronel Alena Santos. Sa loob ng isang simpleng function hall, na puno ito ng mga kamera at mamamahayag. Walang magarbong palamuti, tanging isang podium sa gitna. Nang lumabas si Alena, ang lahat ay natahimik. Nakatayo siya roon, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang opisyal. Ang kanyang uniforme ay malinis at plansado. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay matatag. "Magandang umaga sa inyong lahat," panimula niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit malinaw, na umalingaw-ngaw sa buong silid. "Ipinatawag ko kayo ngayon para itama ang mga kasinungalingang ibinato laban sa akin at sa aking mga anak." Isa-isa niyang sinagot ang mga akusasyon. Naglabas siya ng kanyang tunay at bagong medical records mula sa ospital ng militar na nagsasabing siya ay nasa perpektong kalusugan. Ngayon, tungkol naman sa aking mga anak, pagpapatuloy niya, sinasabi ni Doña Elvira de Villa na sila ay may karamdaman. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang sakit nila.
Isang malaking screen sa likod niya ang umilaw. Isang video ang ipinalabas. Isang koleksyon ng mga masasayang sandali ni na Mateo at Liana. Naghahabulan sa parke. Nagtatawanan habang kumakain. Nag-aaral ng kanilang leksyon. Malulusog, masisigla, normal na mga bata. Iyan ang sakit ng aking mga anak, sabi ni Alena. Ang kanilang sakit ay ang magmahal at maging masaya. Isang bagay na marahil ay hindi na alam ng pamilya De Villa. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. At ngayon, para naman sa bagong asawa ni Mr. Marco De Villa. Isang audio recording ang kanyang ipinarinig. Boses ng lalaki, Dr. Ramirez, Isabela, hanggang kailan natin ito itatago? Paano kung malaman ni Marco na hindi sa kanya ang batang iyan? Boses ni Isabela. Hindi niya malalaman. Maniwala ka sa akin. Kapag naipanganak ko na ito, ang yaman ng mga De Villa ay mapupunta sa atin. Konting tiis na lang, mahal. Isang malaking kaguluhan ang naghari sa bulwagan. Ang sikreto ay nabunyag na, ngunit hindi pa tapos si Alena. At para patunayan ang lahat ng ito, narito ang isang taong matagal nang dapat nagsalita. Mula sa gilid ng entablado, lumabas si Marco De Villa, nakasuot ng simpleng damit. Ang mukha ay seryoso. Kinuha niya ang mikropono. Ang pangalan ko ay Marco De Villa, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag. At lahat ng sinabi ni Alena ay totoo. At lahat ng sinabi ng aking ina ay kasinungalingan. Inamin niya ang lahat sa harap ng buong mundo. Ang kanyang karuwagan, ang panloloko ng kanyang ina, 5 taon na ang nakalipas. Ang kanyang pagkukulang bilang isang asawa at ama. Nagkasala ako kay Alena at higit sa lahat, nagkasala ako sa aking mga anak. Sabi niya, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Wala akong ibang hiling na ngayon, kundi ang kanilang kapatawaran. At sa inyo, Alena, lumingon siya sa babaeng nasa kanyang tabi. Patawarin mo ako. Samantala, sa mansyon ng mga De Villa, nanonood sina Doña Elvira at Isabela sa telebisyon. Nang marinig ang audio recording, nabitiwan ni Doña Elvira ang hawak niyang tasa ng tsa at nabasag ito sa sahig. Si Isabela naman ay namutla na parang isang multo. At nang lumabas si Marco sa entablado at aminin ang lahat, alam na nila. Tapos na ang laro. Sira na ang kanilang pangalan. Ang kanilang imperyo ay gumuho sa isang iglap. Pabalik sa press conference, pagkatapos ng pahayag ni Marco, ang mga tanong mula sa mga mamamahayag ay bumuhos na parang ulan. Ngunit isang reporter ang nagbigay ng tanong na nagpatahimik sa lahat. Itinutok niya ang mikropono kay Alena. Koronel, pagkatapos ng lahat ng pag-amin at paghingi niya ng tawad, kaya niyo na po bang patawarin si Mr. De Villa? Napatingin si Alena kay Marco, ang lalaking sumira sa kanya. Ang lalaking bumalik para tulungan siyang buuin muli ang sarili. Ang ama ng kanyang mga anak. Ang sagot ay hindi simple. Ang sagot ay nakabitin sa hangin. Kasama ang mga flash ng kamera at ang kinabukasan nilang 4. Ang balita ng pagbagsak ng imperyo ng mga De Villa ay kumalat ng mas mabilis pa sa apoy. Kinabukasan matapos ang makasaysayang press conference, ang mga stock ng De Villa Corporation ay bumulusok pababa. Ang mga kasosyo sa negosyo, na takot madamay ang kanilang pangalan sa iskandalo, ay isa-isang umatras sa kanilang mga kontrata. Ang mga imbitasyon sa mga sosyal na pagtitipon para kay Doña Elvira ay biglang natigil. Ang teleponong dati walang tigil sa katatawag ay biglang nanahimik. Si Isabela, matapos ang isang maikling ngunit maingay na pag-aaway, ay nag-impake ng kanyang mga gamit at umalis ng mansyon. Walang paalam. Naglaho na parang bula, kasama ang lahat ng kanyang mga pangarap at kasinungalingan. Naiwan si Doña Elvira De Villa na mag-isa sa gitna ng kanyang malawak at tahimik na kaharian. Nakaupo siya sa kanyang paboritong silya sa sala, napapaligiran ng mga pahayagan na
naglalaman ng kahihiyan ng kanilang pamilya. Ang dating reyna ng alta sosyedad, ngayon ay isang bilanggo sa sarili niyang palasyo. Walang kapangyarihan, walang kaibigan, iniwan ng sarili niyang anak. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, isang bagong buhay ang nagsisimula para kay Marco. Isinuko niya ang lahat, ang kanyang posisyon sa kumpanya, ang kanyang trust fund, ang kanyang mamahaling kotse at mga credit card. Lumabas siya sa mansyon na walang dala kundi ang mga damit sa kanyang katawan at isang malinaw na layunin, ang magsimulang muli. Nakatira siya ngayon sa isang maliit na apartment na inuupahan. Nagtatrabaho siya bilang isang simpleng financial analyst sa isang maliit na kumpanya. Isang trabahong nakuha niya dahil sa kanyang sariling kakayahan, hindi dahil sa kanyang apelyido. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang halaga ng perang pinaghirapan. Ngunit higit sa lahat, ang bawat libreng sandali niya ay inilalaan niya para sa iisang bagay, ang maging isang ama. Hindi niya pinilit ang sarili kay Alena. Alam niyang ang sugat ay masyadong malalim para maghilom agad. Sa halip, sinimulan niya sa maliliit na bagay. Nagsimula siyang sumulpot sa labas ng eskwelahan tuwing uwian. Hindi siya lumalapit. Nakatayo lang siya sa malayo, tinitingnan ang kanyang mga anak. May ngiti sa kanyang mga labi. Isang araw, nakita siya ni Mateo. Nagkatinginan sila. Walang nagsalita. Ngunit kinabukasan, sa parehong oras, naghihintay na si Mateo sa kanyang pagdating. Isang tahimik na ugnayan ang nabuo. Nagsimula siyang magpadala ng mga regalo. Hindi mamahalin. Isang libro na alam niyang magugustuhan ni Liana. Isang set ng mga bagong laruang sundalo para kay Mateo. Isang basket ng mga paboritong prutas ni Alena na iniiwan niya lang sa labas ng pinto. Si Alena, sa kabilang banda, ay tahimik na nagmamasid. Nakikita niya ang pagbabago kay Marco. Nakikita niya ang pagod sa mga mata nito, ngunit nakikita rin niya ang determinasyon. Nakikita niya ang sinseridad sa bawat kilos nito. Ang pader na yelo na binalot niya sa kanyang puso sa loob ng 5 taon ay hindi pa rin tuluyang natutunaw, ngunit nagsisimula na itong magkaroon ng mga bitak. Isang hapon, habang pauwi ang mag-iina, nakita nila si Marco na nag-aabang sa kabilang kalsada, gaya ng dati. Ngunit sa pagkakataong yon, umuulan ng malakas at wala itong dalang payong. Huminto si Liana sa paglalakad. "Mommy, Daddy is getting wet po." Tumingin si Alena kay Marco na nakatayo lang doon. Tila hindi alintana ang ulan. Pagkatapos ay tumingin siya sa nag-aalalang mukha ng kanyang mga anak. Humugot siya ng isang malalim na hininga. "Halik kayo," sabi niya sa kambal. Binuksan niya ang kanyang malaking payong at hawak ang kamay ng 2 bata. Tumawid sila ng kalsada. Huminto sila sa harap ni Marco. Gulat na napatingin ito sa kanila. Walang nagsalita. Inabot lang ni Alena ang payong sa kanya. Ngunit bago pa man niya ito mabitawan, hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay gumapang sa kanyang balat. "Salamat, Alena," sabi ni Marco. Ang boses ay halos pabulong. Hindi sumagot si Alena. Ngunit hindi rin niya binawi ang kanyang kamay. Isang gabi, ilang linggo matapos ang insidenteng iyon, naghahanda si Alena ng hapunan nang may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, si Marco ang naroon. May dalang isang maliit na cake. "Para sa mga bata," sabi nito, medyo nahihiya. "Narinig ko kasing paborito nila ang chocolate cake." Tinitigan siya ni Alena ng ilang sandali. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya at binuksan ng mas malaki ang pinto. "Pumasok ka. Sabay ka nang maghapunan sa amin." Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng 5 taon na muli silang magsasalo-salo sa iisang hapagkainan. Ang hangin ay medyo alanganin, ngunit puno rin ng isang bagong pag-asa. Ilang buwan pa ang lumipas. Ang alikabok na nilikha ng eskandalo ay tuluyan ng humupa.
Ang pangalan ng mga Divilla ay unti-unti nang nalimot ng publiko, naging isang babala na lang tungkol sa kayabangang nagdudulot ng pagbagsak. Ang buhay para kay Alena at sa kanyang mga anak ay bumalik na sa normal, ngunit isang bagong uri ng normal, isang normal na mas buo. Ang mga Sabado ay naging araw ng pamilya. Hindi ito pinlano, kusang nangyari na lang. Nagsimula ito sa isang imbitasyon ni Marco na manood ng laro ng basketball ni Mateo. Sumunod ang isang hiling ni Liana na magpinta sila sa parke. Hanggang sa naging isang tradisyon na hindi na nila namamalayan. Isang maaraw na Sabado, naroon silang apat sa isang malawak na damuhan sa parke. Si Marco at Mateo ay seryosong nagpapalipad ng isang saranggola. Ang kanilang mga tawa ay sumasabay sa ihip ng hangin. Si Alena naman ay nakaupo sa isang banig kasama si Liana. Tinuturuan itong gumawa ng mga bulaklak mula sa damo. Tahimik na pinanood ni Alena ang mag-ama. Nakita niya ang kislap sa mga mata ni Mateo, isang kislap na hindi niya pa nakikita noon. Nakita niya kung paano naging komportable ang kanyang anak sa presensya ng ama nito. Si Marco ay ibang-iba na. Ang mga mamahaling damit ay napalitan ng simpleng t-shirt at maong. Ang kanyang mga kamay, na dati malambot, ay mayroon ng kaunting kalyo mula sa pag-aayos ng mga sirang gamit sa kanyang apartment. Ngunit ang kanyang mga mata ay mas masigla. Ang kanyang kapanangiti ay mas totoo. Natagpuan niya ang kanyang sarili, hindi sa yaman, kundi sa pagiging isang ama. Lumapit si Marco at umupo sa tabi ni Alena, habang ang kambal ay masayang naghahabulan sa di kalayuan. Masaya sila, sabi ni Marco, na parang sa sarili lang niya sinasabi. Oo, sagot ni Alena. Masaya sila. Katahimikan. Ngunit hindi ito ang katahimikang puno ng tensyon tulad ng dati. Ito ay isang komportableng katahimikan, isang katahimikang may pag-unawa. Alena, basag ni Marco sa katahimikan. Salamat. Tumingin si Alena sa kanya, nagtatanong ang mga mata. Salamat sa pagkakataong ito. Paglilinaw ni Marco. Salamat sa pagpayag mong maging bahagi ako ng buhay nila. Alam kong hinding-hindi ko na maibabalik ang mga nawalang taon. Pero sisikapin kong punan ang bawat araw na darating. Iyon lang. Wala na akong ibang hihilingin pa. Hindi niya sinabing, bumalik ka sa akin. Hindi niya sinabing, mahal pa rin kita. Ang kanyang mga salita ay puno ng respeto at pagpapakumbaba. Naunawaan niya na ang pagmamahal ay hindi pag-aari, kundi isang pribilehiyong dapat paghirapan. Ngumiti si Alena. Isang tunay na ngiti. Isang ngumangiting malaya sa sakit ng nakaraan. Isang ngiting puno ng kapayapaan. Marco, sabi niya, lahat tayo ay nagkakamali. Ang mahalaga ay kung paano tayo bumabangon at natututo mula sa mga iyon. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Marco na isang malaking bigat ang nabunot mula sa kanyang dibdib. Hindi pa yun ganap na pagpapatawad, ngunit iyon ay isang simula. Isang napakagandang simula. Pinanood nila ang papalubog na araw. Ang kulay kahel na liwanag ay yumakap sa kanilang apat na lumilikha ng isang perpektong larawan. Isang pamilyang hindi perpekto, binuo ng mga basag na piraso, ngunit pinagbuklod ng isang bagay na mas matibay kaysa sa dugo, ang pag-asang magsimulang muli. Habang tinatawag na nila ang mga bata para umuwi, marahang nagtanong si Marco, halos pabulong, na puno ng pag-iingat at pag-asa. Pwede ba tayong magsimula muli? Bilang magkaibigan? Hindi agad sumagot si Alena. Lumingon siya at tinitigan ang lalaking minsan nang sumira sa kanya. Ngunit ngayon ay isa sa mga dahilan ng pagiging buo ng kanyang pamilya. Hindi niya sinabing oo, ngunit sa ngiti na dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi at sa pag-asa na kumislap sa kanyang mga mata. Alam ni Marco na ang sagot ay mas maganda pa kaysa sa isang simpleng oo. Ito ay isang pangako
ng isang bagong umaga.